So ito na nga, ito na yung loob ng makina. So ito yung difference niya sa sa Super 4. Ito kasi nandito yung Bendix, yun sa loob. Makakaikot siya ng free wheel dyan, pag ganyan, tapos pag pakanan. Ayan yung Bendix. So pag nasira yan, kailangan mo biyakin yung makina. Di tulad sa Super 4 na nasa gilid lang yung Bendix. Yun. Tapos ano pa ba? Ito naka-chain. Naka-chain na malaki. Yan yung umiingay sa makina nung XJR, yung chug 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 chug, kaya maingay siya pag umaandar. Ito yun. Nagtataka sila, di ba? Nagtataka tayo, ba't maingay? Ito yun. Sure ako dyan na yan yun. Kaya kakaiba yung tunog ng XJR, di ba? Kasi nga, ito, may chain siyang ganito sa loob. Pagka lumuwag na yung tensioner, lalo, yun, mas lalo maingay. Mapagpag na yung makina. Ayan. May oil seal pa dito sa labas. Tapos, ang nag-hold lang sa kanya para... Ay, hindi. Bang tamang term doon. Kailangan na, kahit isil mo pala yung takip, kung naglilik, tutulo pa rin kasi may butas yun. Yun nga yung nangyari dito, nag-leak. Dito pala sa kabila, dito yung, yan. Tapos yung oil seal, merong may ganyan. Yan, video. Parang may teflon eh. May teflon yan. Ito, medyo nalinisan na. Ito, dirty pa. Medyo madilim ano. Ayan, binidura ko na yung black. Alright. Pilasi ko lang para hindi ma-damage. So prepare ko lang tong gasket. Alright, base gasket. Issues. Siyempre mga bagong piston rings. Maluma eh. Ito nga pala yung kulang ng ganito yan, kulang ng ganyan eh. May napulot ako, medyo deform na, inayos-ayos ko na lang kasi tatagos yung langis eh. Ayan. Kompleto na. Putik. Ito na, dito na tayo kay Chubby Chicks. Alright. Prepare ko lang yung mga gamit, tapos yun, pwede na isaksak. Ito na, maliwanag na. Ito yung luma yung gasket eh. Isang piraso na lang, tapos sobrang pisat eh. Tinambakan lang ng sealant eh. Ito yung pamalit natin na yung pinapagawa kong gasket. Okay. Kasi may easy pa yung mga yan eh. Pero kaya naman siguro matapalan yan. Hindi na kasi pwede i-replace, parang dulo na eh. Tatamaan na eh. Pwede i-replace eh. Okay. Oh. Sorry. Issue tong Diyan maiksi maiksi ito eh. Ayaw mag-focus dito. Yan maiksi mong putol eh. Ang teting. Aha. Ito yung oil seal na pinalit. Nok. Nakalimutan ko yung size. Lagyan ko lang ng sealant para sure na hindi mag-leak. Wala yung sukat sukat kasi mga tornilyo nito sira eh.
Salta ko na lang. Limutan ko na video ko. Ayan. Pakita lang natin setup sa loob. Alright. Tapos mamaya yung testing ng mga ano. Pwede mo na sarayin. Hindi ko pa na ano global clearance. Nakabukas pa yan. Ano yan. Hey! Painted. Ayos. Pakita natin yung mga ano, yung mga kakaroon ng issue na kung ba't tumatagal. Tulad yan, naka low beam, naka ilaw ng konti yung high beam. Mas lumalakas siya pag kinlik yung high. Humihina to. Ayan, lumalakas. Pero pag penta natin ng ilaw to, subukan natin to. Mga ganong issue na sa ilaw pala nagpo-problema. Mabit mo yung ayan, low. Ayan, wala. Ay, meron. Baka nagkaka-issue rin kayo na gano'n. Sa ilaw nagkakatalo. Ayun, okay na yun. Hanep. Pati pala itong pulsar may problema eh. Tabingi. Tsaka basag na eh. Hanep na to. Malapit na ako matapos. Putik. Ano lang yung manifolds, na-repairing ko na lang yung manifolds. Tapos yung carb mali yun, napalinisan ko yung carburetor, hindi pala sa kanya yun. Hanip, nililinis pa ako ng carb. Ayan, matapos ma-repair yung mga hose, ito mga tube. Ito naman yung mga o-rings, hanip, na-repair ko na yun. Lagyan ko lang ng mahusay na pandikit. Ayan. Matibay yan eh. Bakit lang itsura pero matibay yan. Tama, o-rings. Ay, kainit. Ito yung yan yung sitwasyon ng ano yan. Bale, ganito yung pinapalit ko. Ayan. Mas maganda sana kung Byton material. Kaso wala na akong ganun. Tsaka medyo mahal yun. Ito mura lang. Pwede kasi mag-leak dyan. Kaya pinapalitan. Alright. Nga. Ito, nagka-issue pa yung ano eh. Yung starter relay. Yan o. Nakawala ng ano. Pag ginalaw sa starter relay, putik. Ano kasi na yung starter relay, yung lalagyan ng fuse negative na eh. Siguro mas maigi kung palitan to ng ano, yung nilalagay natin na sa ano, pang Suzuki. Ayun, mas maganda yun. Ayan oh. Yan, testing na yung mga ano. Ito, ginawa pa namin ng bracket yung aming driving light. Low, high. Ha? Tsaka nakalink dun yung ano, yung mini driving light. Yan. Para ano ba, umaga. Kasi hindi pala, makikita dun. Tapos yung headlight, gagana lang yung headlight pagka mandar na yung makina, pagka in-start. Kaso hindi natin ma-start kasi hindi pa ready yung carb ko, puti kayo na side. Spaghetti nung birthday ko pa to. Test tayo ng mga kuryente. Pakita ko lang yung setup na ginawa natin dyan. Alright, napakalinis, hanip. Napakahusay. Palit na nga pala ako ng ano, ng oil filter. Pwede ko nang karganan lang spare. Electrical, ito hindi ko makita. Dito muna sa fuse. Aha.
Fuse tsaka ano yan, flash relay. Sa kabila. Ito yung bracket. Hey. Rectifier tsaka ano yun nandyan? Starter, tapos relay ng busina. Relay ng busina pala yun. Aha. Yung takip dito, hindi ko pa tapos. Ito yung ibang para sa fan. Kasi baka maisipan nyo palagyan ng fan yung oil cooler. Ready yung ano natin. Naka-fuse yan. Check tayo ng mga electrical natin. Dati pagka in-on mo yan, pag in-on mo, tas in-off mo, ba pumihit yan. Pag in-off mo, may iwan yung needle kung saan man in-off. Ayan, babalik na yung 0. Start. Walang start pagka nakapatay ito. Pag nakabuhay, signal. Signal. May hazard ba ito? Meron. Sa likod medyo maliit no? Right, ganun din. Maliit. Siguro natatakam kayo sa spaghetti. Hazard syempre sabay. Yung hazard, kahit nakapatay yung iba kasi ginagawa nila, kailangan naka-signal light, naka-signal ng left o kaya right para mag-hazard. Ito may hazard talaga. Spaghetti pa din. Brake. Ay, yung brake nakasindi na yata. Nakasindi na ba yun? Parang nakasindi na nga. Oo nga, nakasindi na nga. Ayun eh. Ayan, brake. Kasi need driving natin. Need driving, alright. Yung high. Tayo tapon eh. Next. Ayan. Carb na lang, carb. Mga kalawang. Ito hindi na namin kukut-kutin yung mga gilid-gilid. Malinis na may loob. Bali papalit lang ako ulit ng goma nito kasi nag-leak. Pinihit ko, nag-leak. Iniwalayin ko na lang para mapalitan ng goma dun. Alright. Saka gasket, papalit ko lang ang gasket kasi syempre pisat na yan, gamit na yan. Pag nahinubad mo na tapos ginamit mo ulit, wala, negative yun, maglilik na yan. Ayan, konti na lang talaga. Salin na tayo ng langis. Adno. Magitik yung ibabaw eh. Kasi ang lalaki ng gap na nilagay ko eh. Wala akong sasaktong sims kasi eh. Kasi meron to tukot tatlo. Nag-adjust lang ako kaya ayun. Binuksan ko kaya lang humingay ang putik. Napalitan ko pa na yung sims yan. Bale pinapaano ko lang, niluluto ko lang yung pintura kasi hindi ito na-bake. Yun nga pala sinasabi ko, yung headlight iilaw lang siya pagka naka-on. Pagka pinatay mo yung makina, patayin ko lang sa kill switch, mamatay din siya. Pag in-start mo doon, sisindi ulit yung pag in-start mo, totono pa to eh. Tsaka iulitin ko yung valve clearance eh. Kailangan mapalitan ng ng shims. Ingay eh. Sobra ingay nung ibabaw.
shims. Bale, orderin pa natin yung shims. Hanip na yan. So ito nga pala yung nakuha kong valve clearance sa kanya, no? Initial na setup yan. Intake na 1, pasok ako sa 11 to 21. Kaya nilagay ko na lang, check. Ito lang mga na-adjust ko yung 0.08, 0.10, yan, tukod 2, 0, 0, 0.05, 0.09, 0.09, masyado maliliit exhaust yan, 0.10, 0.15. Sa exhaust kasi yung sineset ko 21 to 30, 0.21 to 31 pala. Yung tatlo lang yung goodies, bali tatlo hindi ko in-adjust. Yung mga may check, yun yung hindi ko in-adjust. Lahat ng mga may value yun yung mga in-adjust ko. Kaso wala akong sapat na shims, kaya yun, binuksan ko lang maigi. Nangyari naman, putik, lintik ng ingay ang putik na yan. Kaya uulitin ko na lang yung valve clearance pag dumating na yung shims. Hanip.